Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Ano yung madalas na toxic sa pagbabarko? Amo, number 1 yan. Number 1, amo. Amo ng Pinoy o Hindi, depende. Basta yung amo. Nakasalalay sa amo mo yung magiging buhay mo dun sa entire contract mo. Hanggat nandyan yan, kasama mo yung amo. May amo kasi na maluwag, may amo na maungas. Mga kupal. Sobrang ungas ng kupal eh. regardless sa lahi? Pero maroon ungas talaga na lahi. Indian. May mga amo na may mga amo na pag-iinitan kaya hard time ka. Kasi may mga side jobs sa amin eh. Yung mga side jobs na yun, parang ano yun eh, pampahaba ng kontrata yun eh. For example, yung breakfast and lunch duty mo, gagamitin mo yun sa room service. Medyo petics dun. So, less baga yung yung lifespan mo humahaba. Kasi hindi ka masyadong pagod eh. So, matatapos mo yung kontrata. May mga times na amo, nakita ko nasa room service, tatanggalin ka dyan. Excuse me. Dito ka sa restaurant. Babad ka sa restaurant. Kadalasan sa amin, pagka breakfast and lunch, nag-o-overtime. Nangyayari ba sa inyo yun? Matik. Lagi. OT ka. Lalo pag na-last guest ka. Overtime ka. Pagka naupuan ka ng last guest. Kunwari, breakfast. Ang open yan 7. Sarado ng 9. Pag naupuan ka ng mga 8:45. 8:45 or 8:50, minsan saktong 9, pumasok ang guest, tapos ka na. Tapos ka. Ikaw ang tagal pa umalis. Ikaw magsasara. Tinambayan ka pa. Yung pinakamasakit na Walang yun. OT-OT dun eh, no? Wala. Kami na jackpotan pala, no? Kaya Tol. ang laki rin ng sinasahod doon, talagang tatrabahuin mo. Hindi pa pwedeng sabihin mo pinupulot lang doon yung pera. Mabilis ang pera, no? Mabilis ang pera sa barko. Pag nag-waiter ka, hindi mo nagugustuhin na mag-supervisor. Gusto mo, waiter ka na lang. Mas malaki ba sasahurin Sa kanila. Oo. Bakit? Ang habol mo lang sa pagiging management is yung less ng work. Hindi ganun ka. Pero para sa sahod? Halos. Minsan lumalaki pa yung Mas malaki pa sa waiter. Kasi may tip. Tip, Commission. gratuities, pension. So, doon pa nga rin mag-supervise, oh. Kung pagod ka na. Karamihan dyan, nagsusupervisor, yung mga may edad na, tagal na nagbabarko. Pagod na rin. Hindi na nila kayang tumakbo, magbuhat ng tray, yung mga ganon. Kasi yung work talaga nasa pagiging waiter, eh. Oo. Siyempre, tatakbuhin mo yan lahat. Ang puhunan mo dyan, Energy, no? tuhod, balakang, Paa mo, balikat. Hindi naman yun yung tipong gwardiya na bawal ka umupo. Pwede. Depende. Bawal kang umupo Pag talaga. nahuli ka. Naka-duty ka. Pwede Kaya, ka, pag naka-duty. Bawal, pero diskarte yan lang. pwede kang umupo pag nakatago. Diskarte. CR. Sa CR, pwede yan. Pahinga ka konti. Pero pag matagal ka naman na nagbabarko, alam mo na yan. Sabi mga nga diskarte. nila, linyahan nga sa barko eh. Tapusin mo yung kontrata, hindi yung trabaho. Kasi yung trabaho, Hindi natatapos. hindi ka pa nagbabarko, nandiyan na yung trabaho na yan. Mawala ka na sa pagbabarko, trabaho pa rin yan. Hindi matatapos yan. Kontrata. Yung kontrata yung tapusin mo. Tapusin mo yung oras. Nag-ipong ka. Work yun, work smart. Don't work hard. Number 1 yun. Kailangan magulang ka rin sa trabaho sa barko. Kailangan magulang. Hindi ka pabibo. Kasi Kawawa, kawawa din. Oo. Ikaw ang laging ng amo doon. Galing ka, ah. Ganun. Hindi ka dito. Ano mo? Ano mo ka? Yari ka sa akin. Mga ganun. Toxic din sa'yo sa boss. Amo naman talaga. Sa kontrata, amo. Sobra. Kaya, kada sasampa ako, Number 1 yun. kung may kakilala ako doon, lagi kong tanong yan. Kamusta ang amo? Okay naman, ganyan. I-shot mo. Ang kitaan, wala nang problema. Pamikita ka naman na eh. Ang amo na lang makikisama ka na lang. Kasi once ang amo kupal, kawawa ang kontrata mo. Pag sinabing, nagkikinupal yung amo natin. Wala kang pwede mo i-cancel yun kung kaya pa ng budget mo. Para mabago yung barko mo. Para hindi ka mapunta sa kupal na amo na yun. No work, no pay pa naman kami. For example, ngayon, bumaba ako ng November. Dapat sampa ako ng Apat to, 10 na ng January yan. nirefuse ko. Nag-refuse ako. Hindi ko sinampahan. Gawa na nagpapagaling ako eh. Taas ng ko eh. Taas ng fatty liver, taas ng gout, taas ng uric ko. Ngayon, depende. Yung pag-request mo ng extension ng vacation mo, kung kaya pa ng budget mo.
Mga ano mo ba? Sustain mo ba? Kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? Ganun. Ngayon, katulad din sa amo yan. Bago ka bumaba, alam mo na kung saan barko ka. Ngayon, titingnan mo kung may kakilala ka rin sa barko, tanongin mo sino amo dyan. Okay ba? Ganyan. Pagka hindi, pwede ka mag-refuse. Tutuusin naman, pag matagal ka na nagbabarko, kilala mo na yung mga among oras. Usap-usapan na kung sino yung mga os na amo, okay na amo, the best na amo, kupal na amo. Alam mo na yan kung sino yung mga yan. Mas matagal ka na sa kumpanya na. Kasi tanga na 6 months yun, pre. 6 to 7 yun eh. Minsan, naabutan ang maganda lang doon, kunwari, naabutan mo yung kupal na amo doon. Within 3 months, uuwi na yung kupal. Mapapalitan ng mabait na amo. Mas okay Yun na yung mas maganda. Ah. Pero lang yung naabutan mo yung mabait na amo doon, pababa. Tangina 2 months pa lang, pababa na. Tapos papalitan ng ungas na amo. Ang sarap! Ganun ang ano. Yun na yung masakit doon. Totoo, yun ang pinakamasakit doon. Tangina, mas mauna kang bababa sa kanya. Balik, natatapos yung kontrata mo, naungas yung kasama mo. Lang. Meron bang forecast na next 2 months ang papalit sila nito? Oo, marami. Oo. Sa system makikita. Alam na yun. Ano na yung kalat na kaagad sa barko yun. O boss, pauwi ka na boss. Sinong papalit sa'yo? Minsan si amo pa nagsasabi. O, sinong papalit sa akin? Si ano, ganito. Maraming ganyan. So, ganun din. Bago ka pumirma sa kontrata, alam mo na rin kung sino yung makakasama ka. Oo. May mga ganong Isa ka may kakilala ka doon sa barko. Kasi ang contract naman namin, tulad sa akin, hindi ko alam kila Glenn kung bago ka umuwi, may nakaprepare na balik ka na. appointment. Balik ka na kaagad. May balik ka na kung kailan, kung anong barko mo. I-shot mo! Ganon. Once na maganda yung barko, kumpleto ka naman ng papers, wala ka nang re-renewin, sapa mo na. Once na pangit yung extend ka, 1 buwan. kupal tsaka ungas na amo. Walang lahi-lahi to o may majority to? May majority na alahe. European. Buisit mo. Talaga? Ungas yan. Kala mo Mga kung sino European. magutos siya mga. Mga ano yan, mga boss yan na akala mo ang tagal na nila Parang ang tingin sa atin, punggoy, gano'n. ang tagal. So, yun. Ang feeling nila, parang feeling magagaling. Hindi naman marunong mag-English. Ilangan nila makakompose ng email. Kung yan na Romanian 2 hours ka, ang angas-angas mo, huwag na mag-send ka lang ng email. Ay, hindi ko pa marunong mag-compose. Dapat diyada kay Dr. Balido yun eh. Kawawa kay Balido yun. English 101. Baka palabasin ni Balido yan. Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ang sinasabi